Dear Anxiety. Minsan ko na ring tinanong ang sarili ko. Bakit ako nagmahal ng maling tao? Hindi ko naman hinanap. Hindi ko sinadya. Pero dumating siya, si Aldrin. Nakilala ko siya sa trabaho, sa isang marketing firm sa Makati. Bagong lipat lang ako noon, tahimik, medyo mailap sa tao. Siya naman yung tipong approachable, laging may baon na kwento. Laging nakangiti kahit stress na sa deadlines. Noong una, simpleng kamustahan lang. Coffee, sabi niya tuwing 3:00 ng hapon. Hanggang sa naging routine na namin. Coffee sa pantry. Short kwento. Tawanan. At sa araw-araw na ganun, hindi ko na malayang. Nasanay na ako sa presensya niya. Isang gabi, late na kaming dalawa sa office. Umuulan sa labas, tahimik sa paligid. Habang sabay kaming naghihintay ng taxi. Bigla niyang sabi, "Alam mo, Bianca, minsan, nakakalimutan kong may problema ako pagkausap kita." Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Pero sa loob-loob ko parang may kumurot sa puso ko. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilang umiti. Pero kasabay nun, may guilt na sumulpot. Kasi may nabanggit siyang pangalan dati, Julie. Akala ko kaibigan lang. Pero hindi pala. Asawa niya. At may anak silang 2 taon pa lang. Noong nalaman ko iyon, gusto kong lumayo. Pero bawat araw, mas lumalapit pa rin ako. Mas nakikilala ko siya. Yung mga kwento niya tungkol sa stress sa bahay. Yung mga pangarap niya na hindi na niya matupad. Yung mga gabi na gusto lang niyang may makausap. At ako yung naging sandalan niya. Sabi ko sa sarili ko, hanggang dito lang. Pero paano kapag yung puso mo ayaw makinig? Lumipas ang mga buwan. At dumating yung araw na binigay ko ang lahat ng dapat sana hindi. Pagmamahal. Atensyon. Yung mga gabi na wala siyang oras sa pamilya niya. Nasa akin siya. At tuwing tatawag si Julie, tumatahimik kami pareho. Walang salita. Pero ramdam naming pareho kung gaano kasakit. Hanggang sa dumating yung gabi na hindi ko makalimutan. Birthday niya. Nagkita kami sa isang maliit na resto sa Giz. Simple lang. Dinner, kwentuhan, tawa. At bago kami umuwi, sabi niya, "Kung ibang panahon lang siguro, Bianca, ikaw sana yung pinili ko." Ang sakit marinig, pero totoo. Kasi kahit anong gawin namin, mali pa rin. Lumipas pa ang mga linggo. At habang mas tumatagal, mas bumibigat yung konsensya ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing magkasama kami, nakikita ko sa isip ko yung mukha ni Julie. Yung anak nila. At doon ko na-realize, ako yung dahilan ng pira-pirasong tahanan. Isang hapon, dumaan ako sa mall para bumili ng regalo sa pamangkin ko. Habang naglalakad ako, may batang tumakbo sa harap ko. Tinawag niya, "Papa." Paglingon ko, si Aldrin. Kasama si Julie. At hawak niya ang kamay ng anak nila. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Nakatingin lang ako. Tahimik. Walang luha, pero wasak sa loob. At nang makita niya ako, lumapit siya. Ngumiti. Mahina. Pero hindi na ako lumingon pa. Kinabukasan, pinadalhan ko siya ng mensahe. Wala nang drama. Hindi ko na kaya, Aldrin. Hindi ko gustong maging dahilan ng sakit ng iba. Siguro hanggang dito na lang tayo. Matagal siyang hindi sumagot. Pero nung huli niyang reply, "Salamat, Bianca. Salamat kasi ikaw ang unang nagmahal sa akin ng totoo, kahit mali." Pagkatapos nun, tinanggal ko ang number niya. Tinanggal ko lahat ng picture namin. At tinanggal ko siya, unti-unti, sa puso ko. Mahirap. Tuwing gabi, umiiyak ako. May mga gabing gusto kong tawagan siya. Pero pinipigilan ko. Kasi gusto kong maging buo ulit, hindi bilang babae niya, kundi bilang ako. Ngayon, 2 taon na ang lumipas. Promoted na ako. Mas tahimik ang buhay, pero mas payapa. Minsan, may mga araw pa ring naaalala ko siya. Pero hindi na masakit. Ngayon, kapag naiisip ko si Aldrin, ang nararamdaman ko ay pasasalamat. Kasi sa kanya ko natutunan kung anong ibig sabihin ng pagmamahal na dapat mong bitawan. Dear Anxiety. Salamat. Dahil sa lahat ng gulong pinagdaanan ko.
Ikaw yung paalala na kahit ilang beses akong nagkamali, kaya ko pa ring bumangon. At ngayon, sa wakas, natutunan ko ng mahalin ang sarili ko ng walang guilt. At walang takot. Siguro ito na yung huling liham ko para sa kanya. Kasi ngayon, kaya ko nang sabihin na tapos na ako. Hindi dahil nakalimutan ko siya, kundi dahil pinili ko nang mahalin ang sarili ko. Natuto akong tumawa mag-isa, matulog nang walang iniisip, at gumising nang walang bigat sa dibdib. Ngayon alam ko na, hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban. Lalo na kung sa laban na iyon, ikaw na lang ang natitira. Pinatawad ko siya, pero mas pinatawad ko ang sarili ko. Sa pagkapit sa isang bagay na hindi kailanman magiging akin. At kung sakaling marinig niya to, gusto ko lang sabihin, salamat! Dahil kahit mali ang simula, dahil sa kanya, natutunan kong piliin ang tama. Kasi minsan, ang pinakamagandang happy ending ay yung marunong ka nang magpaalam ng may ngiti.